Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina ang napanood po nating Itbulaga ay pre-recorded lamang, meaning ito po ay hindi live, pero fresh episode po ito. At kanina nga sa Sugod Mall mga kapatid, sobrang dami na naman pong mga tao ang sumugod sa mall ng Robinsons Las Piñas. Hindi mahulugan ng karayom ang mga taong sumugod po sa naturang mall. Baba, taas, punong-puno talaga, at kanina nga po, naghandog ng kanta si Yunyul Kim at si SQ Eunice. Muli nilang kinanta ang Baka Sakali, at kung inyong napansin, sobrang dinumog, pinagkaguluhan, sinigawan, tinilian sila habang sila po ay kumakanta. May mga nagpapapicture at meron ding yumayakap sa kanila habang sila po ay nagpe-perform. And also, nakasama din natin ang mga singing queens kanina sa Sugod Mall sa Robinsons, Las Piñas. And also, congratulations pala mga kadabarkad sa programang Itbulaga dahil sa pamamayagpag at pangunguna po nila sa urban-rural maging sa rural areas. Yan po ay ayon sa pinakahuling report ng Nielsen. Kaya naman po bumuhos ang pag-congratulate sa programang Itbulaga ngayon sa mundo po ng social media. Ayon nga dito, congratulations Itbulaga, matagal nang nangungunang Itbulaga. Hindi lang sa ratings, pati sa puso naming mga Dabarkads. Sa totoo lang mga Dabarkads, ito po kasi yung sekreto ng programang Itbulaga. Hindi po sila nakakaboring, 'di ba? Ang sekreto diyan, napapanatili po nilang intact yung panonood ng mga viewers dahil yan sa mga fresh at mga bago po nilang mga segment, and also mixed emotion po kasi sa programang to mga kadabarkads, kaya mahuhook po kayo. Kaya kung inyong mapapansin, kahit na nasa TV5 sila na network, nalalamangan po nila sa ratings yung katapatan nilang programa na nasa mas malaking network. Nitong mga nakaraan nga lamang po mga kadabarkads, grabe po ang itinaas na ratings ng programang Itbulaga, and also mas dumami po ang kanilang mga bagong sponsors ngayon. Ang tagumpay po ng programa mga kadabarkad, syempre dahil po yan sa mga taong nasa likod ng camera, and syempre sa mga creative team na talaga naman pong laging may mga bago po, no, na inihahanda sa programang Itbulaga. Kaya congratulations sa Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads, itong ganap kay Roel Carreño kanina dito po sa Itbulaga. So muli na naman natin siyang nakasama dito po sa The Age is Right. So kumanta siya doon mga kadabarkads, pero ito po ang reklamo ng ilang mga netizen. Bakit daw po si Roel Carreño ay bumalik agad sa programang Itbulaga? So kawawa daw, meaning nabatikos po ang Itbulaga, bakit daw pinipilit kumanta, kesyo ganto, kesyo ganyan. Sabi nga dito, bakit nasa Itbulaga na diba gagaling lang sa operasyon? Grabe kayo kay Roel. Sabi pa ng isa, na awa ako sa kanya, hindi pa kasi totally healed ang loob ng kanyang operation. So bakit may mga nagrereklamo? Bakit po may mga naawa kay Roel Carreño kung siya mismo na may katawan po ang gustong-gustong pumasok sa Itbulaga, kasi nga po daw nababagot siya sa kanilang bahay lalo na pag wala pong ginagawa. Mas gusto po kasi ni Roel Carreño na makapagpasaya mga kadabarkads. Kaya kung inyong mapapansin, diba, kahit na gustong-gusto ni Roel Carreño, konting exposure lamang po yung binibigay ng Itbulaga, kasi maging sila, alam po nila yung pinagdaraanan nitong si Roel Carreño. Hindi pa fully recovered, diba? Kasi syempre, may tahi yun mga kadabarkads. Kaya maging sila, nakaalalay din po mga kadabarkads, diba? Yung iba kasi kung makapag-judge, parang hindi po nila iniisip yung ginagawa
ginagawa po ng Itbulaga para kay Rowel Carino. Kung ano lang po yung nakikita nila, doon lang po sila nakabase. Hindi po nila iniisip yung ginagawa po ng programang Itbulaga. So mga judgmental. Samantalang kanina naman mga Kadaberkads, nagbahagi po si Raisa Maydison ng isang picture na kung saan makikita nga dito ang napakadaming flowers. So meron po nagtatanong saan daw ba itong picture na to na kinaroroonan po ni Raisa Maydison. So ito po mga Kadaberkads ay sa Antok, Benguet. Yes mga Kadaberkads, sa Pilipinas lamang po yan. Pero parang nasa ibang bansa, di ba? Ang ganda lang po ng view kasi mga Kadaberkads, talagang nakaka-relax, di ba? Nakakawala po ng problema. So yan po yung kinaroroonan ngayon ni Raisa Maydison. Enjoying pa rin po sa kanyang vacation kasama marahil yung kanyang pamilya. Siyempre, quality time, parte po ito ng kakatapos lamang na Mother's Day. Samantalang sa mga naghahanap naman po ng update tungkol kay Jerome Cyrus Ibardome, mga Kadaberkads. Nagbahagi po ng ilang pictures si Christina Ignacio, performance po ito ni Jerome Ibardome. Sabi niya nga dito, Uper's concert will always be one for the books. Truly remarkable seeing the amount of love, support, and admiration from people for you is so emotional to witness. I honestly got teary-eyed seeing how deeply you are loved and appreciated. This is only the beginning and you deserve every clap, every cheer, and every moment on the stage. Keep shining, keep inspiring, and most importantly, remain humble through it all. The world needs more heart like yours. Pahiram muna ng linya ng mahalima. Mata sa langit, paa sa lupa. So yan po yung napakagandang mensahe ni Ma'am Christina Ignacio para po dito kay Jerome Ibardome. Sa tugatog po ng tagumpay, may paalala siya na dapat, syempre, manatiling ang paa ay nasa baba, nakatapak po sa lupa. At ganyan ang isang Jerome Ibardome. Deserve niya pong palakpakan, deserve niya po mga Kadaberkads na mas sumikat at mamayagpag ang karera sa industry. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaberkads, itong nabasa ko po sa mundo ng social media. Tungkol ito kay Wally Viola and syempre kay Boss Joey De Leon na kung saan ay nabiktima na naman po mga Kadaberkads ng ka-fake newsan ng ilang mga page na nagkalat po dito sa Facebook. So ayon dito, nakakanginig at nakakahabag na balita daw po ang gumising sa buong bansa. Ang nag-iisang lola ni Dora ng Sambayanan na si Wally Viola ay tuluyan na daw pong nagpaalam sa edad na 54. So hindi po ito totoo mga Kadaberkad. Sasabihin ko po sa inyo na maayos at maayos at nagpapagaling na po si Wally Viola. Hindi po totoong na maalam po siya or what mga Kadaberkads. Fake news po ito. Katunayan po niya nung Sabado, nasa studio po siya ng Itbulaga at bumisita nga po dito sa studio po. Kaya wala pong katotohanan to mga Kadaberkads. Marami nga po nagsasabi na dapat daw reklamo po ni Wally Viola at ng ilang mga Daberkads yung mga katulad nitong fake news na lagana po sa mundo ng social media. Nung nakaraan, di ba, si Alan Kay na biktima rin po ng ganito. Si Joey De Leon, si Boss Joey De Leon, si Bossing Vic Soto, madalas pong mabiktima ng ganito mga Kadaberkads. So dapat daw pong nagsasampa ng kaso at reklamo ang mga Daberkads natin dahil sa mga ganitong balita na kinakalat online. Kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.